Class, tingnan nyo itong bata. Parang nagulat sa sarili niyang utak, no? Parang iniisip niya, wait, hindi lang pala ako ito? Kasi usually, ang iniisip natin, ugali, choice lang. Pero in reality, may dalawang tahimik na bida dyan, genes at brain. Ibig sabihin, bago ka pa mag-decide kung magiging masipag ka o tamad today, may konting preset ka na galing sa biology mo. Kaya sabi dito, understanding behavior through biology, hindi lang trip mo lang ang behavior mo minsan. May science yan. And then, role of genes and brain. Parang sila ang hardware mo. Ikaw ang gumagamit, pero sila ang nagsiset ng limits at tendencies. At syempre, evolution. Bakit tayo ganito mag-react? Kasi noon, kailangan natin mag-survive. So, ngayon, simula pa lang tayo, pero tandaan mo na agad, hindi ka lang basta ikaw, may biology kang kasama. Okay, class, tingnan nyo ito. Masaya ang pamilya. Pero parang may realization si bata. Parang iniisip niya, kaya pala ganito ako. Kasi genes carry information. Ibig sabihin, hindi lang kulay ng mata ang minamana mo. Pati tendencies mo sa behavior, kasama. Halimbawa, may mga tao na mabilis kabahan, may iba chill lang. Minsan, hindi yan dahil sa environment agad. Minsan dala mo na yan from your parents. So when we say influence traits and behavior, hindi ibig sabihin kontrolado ka na. Hindi siya destiny, pero may direction. At syempre, inherited from parents. Kaya minsan, pag sinabihan ka ng nanay mo na mana ka sa tatay mo, scientifically speaking, may point siya. So takeaway, hindi mo pinili lahat ng ugali mo, pero ikaw ang magde-decide kung paano mo siya gagamitin. Class, tingnan nyo ito. Parehong baby, pero ibang-iba ang vibe. Yung isa, chill lang. Yung isa, parang may kaaway agad sa mundo. Ito ang tinatawag nating temperament. Ibig sabihin, may built-in ka ng personality style kahit baby ka pa lang. Hindi mo pa alam ang algebra. Pero, may attitude ka na. Inborn personality style. So, hindi ito tinuro. Hindi ito natutunan. Dala mo na paglabas mo. Stable over time. Kaya mapapansin mo, yung batang makulit dati, madalas may pagka-expressive pa rin paglaki. Hindi totally nagbabago, pero nag-a-adjust. Seen early in life. Kaya kahit toddler pa lang, kita mo na kung sino ang kalmado, sino ang reactive. So next time, may batang pasaway. Huwag agad husgahan. Baka hindi lang discipline issue. Temperament din. Takeaway, hindi lahat ng ugali natutunan. May iba, naka-default na agad. Okay class, tingnan nyo itong student. Parang hirap na no? Pero tayo, hindi tayo kakabahan. Mag-iisip tayo. Basahin natin. A child is consistently shy across different environments and stages of life. Keyword pa lang, consistently at across different environments. Ibig sabihin kahit saan ilagay, ganun pa rin ang behavior. Now, analyze natin ang choices. A. Learned behavior from peers. Kung natutunan lang, dapat nagbabago depende sa environment. So medyo weak. B. Temporary emotional response. Pero sinabi sa question, consistent over time. So hindi ito temporary. C. Inborn temperament influenced by genetics. Ito ang tumutugma. Kasi temperament is stable, present early, at dala mo kahit saan ka ilagay. D. Result of situational stress only. Kung situational lang, dapat nagbabago kapag nawala ang stress. So, class, ang hinahanap natin dito ay hindi basta dahilan, kundi pinaka-consistent explanation. And that is C. Take note. Kapag consistent ang behavior across time and situation, think biology. Think temperament.